So mga par, sa naging bakbakan naman po sa pagitan ni Pedro Taduran kalaban si Gustavo Perez. Kung saan mga idol, ang ganda ng pinakita ni Perez sa first 2 rounds ng laban. Ang dami nitong pinatama kay Taduran. Pero pagdating sa round 4 mga boss, na-UP si Perez matapos ito mahuli ng body shot ng Pinoy champion. Pero kodo sa Meksikano mga idol, na-survive nito ang round. Pero pagdating sa round 6, bagsak ulit si Perez. At yun nga mga idol, pagdating ng round 7, bumagsak ulit si Perez na siya na ang naging hudyat ng referee para itigil ang laban. Kaya panalo po si Pedro Taduran via round 7 knockout at siya pa rin ang IBF champion ng minimum weight. Samantala sa naging panayam naman po ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, prangka naman na sinabi nito mga idol sa kanyang mortal na karibal na si Mayweather Jr. patungkol sa claim nito na isang exhibition fight lamang ang bakbakan nila. Ano yan ni Pacman? Meron naman daw sila pag-uusap dati na kung pwede sila lumaban sa exhibition fight, pero formal daw tinanggihan ni Pacman ang exhibition. Kaya napapirma daw si Floyd ng kontrata at pumayag ito sa real fight at kumuha daw ito ng advance sa kanyang first money. Kaya walang rason daw mga idol para kay Boss Manny para baguhin ni Floyd ang laban nila sa real fight to exhibition fight, na parang gustong sabihin lang dito ni Pacman mga idol na baka ina-anticipate ni Floyd na kaya nito baliktarin ang pinagkasunduan na kontrata nila ni Pacman from exhibition to real fight dahil nakakuha na ito ng advance na pera. Pero prangka talaga na sinabi ni Pacman na hindi mangyayari na papayag siya sa gusto ni Floyd. Talagang i-honor daw nito ang kontrata. Kung hindi daw real fight, no fight daw sila ni Floyd. Pero siguradong haharap si Floyd sa matinding kaso na isasampa ng impi promotion dahil pilit nito binabago ang kontrata ng pinagkasunduan nila ni Pacman. Pinagtawanan din ng mga boxing fans at media na pumirma daw si Floyd ng kontrata sa real fight, kumuha ng advance, tapos gumawa ito ng excuses na sana exhibition fight na lamang ang laban nito sa Pinoy Legend. And he got his advance, so then now makes excuses now, you know, man. Samantala isang malaking supalpal naman po mga idol ang pinakita ni Naoya Inoue sa kanyang mga haters at mga kritiko nito ng mga boxer kagaya na lang ni Mayweather Jr., Bruce Carrington, Shakur Stevenson at Crawford na kung gusto daw talaga ni Inoue na maging superstar sa boxing sports. Patunayan nito ang kanyang sarili sa bansang Amerika. Hindi daw kasi magiging global superstar si Inoue kung sa Japan lang ito lalaban. Pero ayon naman sa report mga idol, isang buwan bago ang laban ito kontra kay Junto Nakatani, huminto na ang pagbenta ng ticket sa Tokyo Dome dahil ngayon pa lang mga idol, sold out na po ang laban ni Inoue. 55,000 seating capacity sa venue. 2 linggo lang na sold out na. Kaya para sa mga boxing fans mga idol, hindi na talaga kailangan ni Inoue. Napatunayan nito ang kanyang sarili na isa itong global superstar dahil meron siyang sariling live audience na kaya pumuno ng pinakamalaking boxing venue sa buong mundo. Baka sabihin naman ni Shakur na basura ang kinakalaban ni Inoue dahil si Junto Nakatani po ang makakalaban nito na isa sa mga pound for pound best boxers sa buong mundo. Pero gayon pa man mga idol, abangan na lang natin ang bakbakan ng dalawang Hapon. Alam naman natin na yamado si Inoue sa laban kay Nakatani, pero hindi po joke kalaban si Nakatani mga idol. Merong rason kung bakit ito pound for pound. Sa personal na prediction natin mga idol, upset win para kay Nakatani dahil sa mga advantage nito sa haba at tangkad at malakas din ito mga idol na talagang may paglalagyan si Inoue sa bakbakan.